Si Yutagi ang 16 anyos na fangirl na nanalo sa F-Ace Dome Concert Lottery, at napilitang magtrabaho bilang kasambahay kay Taman Fukuhara, ang idol na kanyang sinasamba. Doon niya natuklasan ang totoong, marupok, at takot na si Taman, na malayong-malayo sa kanyang glamorosong imahe. Sa kabila ng delusyonal na pantasya, nagpatuloy si Yutagi sa pagtulong at pagsuporta, pinapakita ang kanyang dedikasyon at pagmamahal. Sa huli, sa Dome Concert, nakilala siya ni Taman sa gitna ng libu-libong fans, at ipinagtapat nito na hindi na niya kayang mabuhay nang wala si Yutagi, simula ng masalimuot nilang relasyon. Nagsisimula ang kwento sa pagpapakilala sa F-Ace, isang idol group na nabuo mula sa isang sikat na talent show at mabilis na sumikat sa buong bansa. Kabilang sa kanila, namumukod-tangi ang pink-haired na si Taman Fukuhara, ang kilala bilang sexy at wild na miyembro ng grupo na bumibighani sa mga tagahanga saan man. Sa isang performance segment na inialay para sa mga girlfriend sa buong bansa, halos matulala si Yutagi Kinashite sa close-up pa lamang ni Taman, isang debotong fan na taimtim na naniniwalang sapat na ang mukha ni Taman para bigyan siya ng lakas ng loob na mabuhay sa loob ng maraming taon. Si Yutagi ay isang 16 anyos na high school student na kilala sa kanilang bahay dahil sa matindi niyang pagkahumaling sa idols. Para sa kanyang mga magulang, ang hilig niya ay inosente at nakakaaliw lamang. Para sa nakababatang kapatid niyang si Komar, nakakatakot ito, habang minamaliit naman ng nakababatang kapatid na lalaki na si Yamato ang kanyang debosyon, dahil naniniwala siyang mas praktikal ang pagtuon sa pag-aaral, lalo na't ni minsan ay hindi pa niya personal na nakikilala si Taman. Ngunit para kay Yutagi, si Taman ay hindi lang isang idol, siya ang kanyang emosyonal na sandigan, isang taong sa paniniwala niya ay kayang iligtas ang mundo gamit lamang ang kanyang ngiti. Ang kanyang kwarto ay puno ng maingat na inayos na merchandise, at para sa kanya, halos imposible ang antas ng kagwapuhan ni Taman para sa isang high school senior. Ang karisma nito, husay sa pagsayaw, at presensya sa entablado ay tila ginagawa siyang parang isang Diyos sa paningin ni Yutagi. Mas lalo pang lumalim ang paghanga niya nang maalala niya ang mga sinabi ni Taman 2 taon na ang nakalipas sa talent show, kung saan sinabi nitong nais niyang mapasaya ang buong mundo. Naputol ang alaala nang makatanggap siya ng isang notification, ang resulta ng napakahigpit na F-Ace Dome Concert Lottery. Sa kabila ng napakaliit na tsansa, nanalo si Yutagi, dahilan upang siya'y mabigla at mapuno ng labis na tuwa. Hindi nagtagal, nakatanggap si Yutagi ng tawag mula sa kanyang part-time na trabaho bilang kasambahay. Ang kanyang supervisor na si MS, Toda ay na-hospital dahil sa appendicitis, at hiniling kay Yutagi na siya muna ang pumalit sa kliyente nito. Agad siyang pumayag, lalo na't kailangan niya ng pera para masuportahan ang kanyang pagiging fan ng idol. Ngunit nang makita niya ang pangalan ng kliyente, Taman Fukuhara, sandali siyang nalubog sa isang delusyonal na pantasya, bago mabilis itong isantabi bilang isang imposibleng bagay. Nababasag ang ilusyon nang pumasok si Yutagi sa isang maruming apartment at makita ang totoong Taman na nakapulupot sa isang sulok, nagtatago sa loob ng hoodie. Ang pribadong Taman na ito ay malayang malayo sa kanyang imahe sa publiko. Siya'y malungkot, balisa, at halatang nayanig sa presensya ni Yutagi, takot na siya'y husgahan, pagtawanan sa internet, o ibunyag ang tunay niyang sarili sa mga tagahanga. Umiikot ang kanyang isipan sa paranoia at matinding pagkapuot sa sarili, iniisip ang pagtataksil, karahasan, at umaabot pa sa pagnanais na sana'y hindi na lang siya ipinanganak. Habang nasasaksihan ang kanyang pagbagsak, nahihirapan si Yutagi na pagsamahin sa isip ang marupok na lalaking ito at ang maningning na idol na kanyang sinasamba. Sinusubukan niyang ipaliwanag ang kalagayan nito bilang simpleng pagod dahil sa abalang schedule, ngunit natataranta sa ideyang maaaring magretiro si Taman dahil sa matinding mental na pagod. Hindi na niya napigilan ang sarili at inamin niyang matagal na siyang tapat na fan mula pa noong talent show, at sinabi niyang masaya siyang ipinanganak si Taman at pinili nitong maging isang mang-aawit. Humingi ng paumanhin si Taman, kumbinsidong winasak na niya ang imahe na mayroon si Yutagi tungkol sa kanya at naniniwalang ang isang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat magkaroon ng mga tagahanga. Ito ang ikinagalit ni Yutagi. Inakusahan niya si Taman na minamaliit ang debosyon ng kanyang mga taga-suporta at sumabog sa isang madamdamin at halos delusyonal na talumpati. Idineklara si Taman bilang isang Diyos, isang anghel at sugo ng pag-ibig na ipinadala sa mundo para sa mga dalagang babae.
Kahit pa siya ang tunay na Taman, hindi niya matatanggap na maliitin nito ang pagmamahal na ibinibigay ng mga tagahanga. Sa kanilang pag-uusap, nabunyag na ang masayahing personalidad ni Taman ay likha ng kanyang agency. Gayunpaman, totoo ang hangarin niyang mapasaya ang mga tao, isang layuning hango sa taong hinahangaan niya. Naalala ni Yutagi ang mga salita ni Taman mula sa talent show at iginiit na kahit pabahagi lamang ng kanyang kasiyahan ng isang pagganap, totoo at taos-puso ang kanyang mga intensyon. Ngunit sumalpok ang kanyang mga salita sa alaala ng manager ni Taman na paulit-ulit siyang sinabihang itago ang tunay niyang sarili, lalo pang pinatibay ang kanyang takot at kawalan ng tiwala, hindi lamang sa iba kundi pati sa sarili niya. Inamin niya na gusto niyang mawala at magtago sa isang liblib na lugar, malayo sa lahat ng tao. Hindi pumayag si Yutagi na basta nalang sumuko si Taman. Kung hindi man niya kayang maniwala sa sarili niya, ipinangako ni Yutagi na patuloy siyang susuportahan hanggang sa magawa niya ito. Mula noon, may lamang niya itong tinawag na Mr. Gloomy-Hara. Muling ipinakilala ng kwento ang lahat ng miyembro ng F-Ace sa pamamagitan ng kanilang mga YouTube introduction, na lalo pang binigyang diin ang matinding kaibahan ni Taman sa pagitan ng kanyang pampublikong imahe at pribadong sarili. Habang nagluluto si Yutagi para sa kanya, nagulat siya sa kung gaano kasama ang kalagayan ng pamumuhay ni Taman, isang walang laman na ref at tambak ng basura ng instant noodles. Minaliit ni Taman ang sarili at tinawag ang sarili niyang basura, ngunit sa halip na maawa, humanga si Yutagi na kahit ganoon ang buhay niya ay kaya pa rin niyang kumanta at sumayaw sa napakataas na antas. Nang ihain na ni Yutagi ang pagkain, muling nagpanik si Taman, iniisip na baka mabulunan siya hanggang mamatay. Pagkatapos, bigla siyang lumipat sa idol mode, natural at walang kahirap-hirap na nakipaglandian, na siyang ikinabigla at ikinahimatay halos ni Yutagi sa sobrang hiya. Sa kanyang pinalabis na panloob na monologo, idineklara niya ang sarili na namatay na sa erotic overload. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Taman ay yumanig sa kanilang dalawa, at ipinaliwanag ni Taman na dahil sa matinding pagod, naging hindi na matatag ang kanyang switch. Siya'y nag-hyperventilate at tuluyang bumagsak. Sa kabila ng lahat, napagtanto ni Yutagi kung gaano kalaking pagsisikap ang ibinubuhos ni Taman para matugunan ang inaasahan ng kanyang mga tagahanga. Pinakain niya ito ng hapunan, at kalaunan ay nakita niya si Taman sa isang palabas sa TV na nagbibiro tungkol sa malalakas na pheromones, na palihim palang sanhi ng kanyang luto, na ikinahiya ni Taman nang ipaalala niya ito. Kalaunan, humingi ng tulong si Taman sa pagkuha ng mga selfie para sa fan club, inamin niyang hindi niya kayang magpalit ng mood mag-isa kapag nasa bahay siya. Napagtanto ni Yutagi na likas na tumutugon si Taman sa masiglang suporta ng mga tagahanga, kaya inilabas niya ang kanyang fan merchandise, agad nitong na-trigger ang idol mode ni Taman. Tinulungan niya itong kumuha ng mga kaakit-akit na larawan habang desperado niyang pinipigilan ang sarili na manatiling kalmado. Taos-pusong nagpasalamat si Taman, laking ginhawa niya na hindi niya kinailangang pilitin ang sarili hanggang sa punto ng pagsusuka. Habang naghahanda ng umalis si Yutagi, sinabi ni Taman na naiangat niya ang kanyang kalagayang pangkaisipan mula sa basura, tungo sa lumang basura. Bagamat karaniwang napapasaya siya ng mga papuri ng fans, ang naging reaksyon ni Yutagi ang tunay na tumimo sa kanyang damdamin. Ipinaliwanag ni Yutagi na naging emosyonal siya hindi dahil pinuri siya ni Taman, kundi dahil si Gloomy-Hara ang nagsabi nito. Ang halos romantikong sandali nila ay biglang naputol nang dumating ang galit na manager ni Taman na si Wataru, na sinermonan si Yutagi at pilit siyang pinaalis. Binalot si Yutagi ng matinding guilt, at napagpasyahan niyang mas mabuti nang suportahan na lamang si Taman mula sa malayo, hindi ang pribadong bersyon na unti-unti niyang minahal. Sa paaralan, pinag-uusapan ng kanyang mga kaibigan ang isang balita tungkol sa isang idol stalker, at mariing kinundena ang mga sobrang nahuhumaling na fans. Panlabas na sumang-ayon si Yutagi, ngunit sa loob-loob niya ay unti-unti siyang gumuho, hinahabol ng mga alaala ng marupok na panig ni Taman. Nang makabalik na sa trabaho si MS, Toda, umatras si Yutagi. Nadismaya si Taman nang mapagtantong hindi na siya muling pupunta, habang kinukumbinsi naman ni Yutagi ang sarili na ang paglalagay ng distansya ay para sa ikabubuti ng lahat. Dumating ang Dome concert, nagperform ang F-Ace sa harap ng libo-libong tao, pan ng kumpiyansa at ningning. Walang tigil ang hiyaw ni Yutagi, kumbinsidong sila ang magiging huwarang idol ng kanilang henerasyon.
Sa kantang Supernova, namataan ni Taman ang hawak niyang karatulang Taman Cult sa gitna ng karamihan, at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Pagkatapos ng palabas, bigla na lamang hinailan ni Taman si Utagi papunta sa backstage. Habol ang hininga at panang emosyon, sinabi niyang nakilala niya si Utagi sa kabila ng napakaraming fans. Tinanong niya kung bakit tumigil na itong pumunta at inamin na gusto niya ang suporta nito sa mismong tabi niya, hindi mula sa malayo. Ipinagtapat niya na hindi na niya kayang mabuhay nang wala si Utagi. Hindi nagawang tumanggi ni Utagi at pumayag, ngunit agad din niya itong pinagalitan dahil muntik na nitong iwan ang performance sa kalagitnaan ng palabas. Pinabalik niya si Taman sa entablado, kasabay ng pangakong patuloy niya itong susuportahan at hihiyawan. Pareho silang umalis na lutang at litong-lito, mabilis ang tibok ng puso, isang malinaw na hudyat na nagsisimula pa lamang ang kanilang masalimuot at komplikadong relasyon. Si Utagi ang 16 anyos na fangirl na nanalo sa F-Ace Dome Concert Lottery, at napilitang magtrabaho bilang kasambahay kay Taman Fukuhara, ang idol na kanyang sinasamba. Doon niya natuklasan ang totoong, marupok, at takot na si Taman, na malayong-malayo sa kanyang glamorosong imahe. Tumatalon-talon sa kalsada, ramdam ni Utagi ang sobrang saya kaysa dati. Sa wakas, magkakaroon ng fan interaction event ang F-Ace. Ang paggastos niya ng ipon sa mga CD ay dapat may kabuluhan. Kailangan niyang maghugas ng husto at bumili ng bagong damit, na nangangahulugang mas magtatrabaho pa siya. Pagdating niya sa bahay ni Taman, hindi niya inasahan na makikita itong nakikipagtalo sa kanyang manager, ipinipilit na gusto niyang magretiro. Lumabas si Wataru upang sagutin ang tawag ng isa pang miyembro ng idol, iniwan ang sitwasyon. Nakakapagod ang magbantay ng mga idol na ito. Samantala, tumulo ang luha ni Utagi nang marinig niya si Taman na nagsabing gusto niyang tumigil. Ang ideya ng meet and greet ay nagpapakaba kay Taman hanggang sa halos magsuka siya. Sinubukan siyang paalalahanan ni Utagi ng kanyang pangarap, ang pasayahin ang mga tao, pero lalong lumalala ang kanyang iniisip. Nag-aalala siya sa pakikipag-usap sa napakaraming tao, iniisip ang mga fan na matatakot sa kanyang paisang kamay at pagtutokso sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng sexy at wild. Nagtataka siya kung bakit may nag-aaksaya ng ipon sa kanyang mga CD at iniisip kung ano nga ba ang halaga ng isang tulad niya. Sa wakas, sumabog si Utagi. Sino siya para maliitin ang kanyang sariling pawis o kahit ang hangin na kanyang nilalanghap? Mabilis siyang huminahon, naisip na muntik na niyang itulak si Taman ng sobra muli. Kung haharapin niya ito, kailangan itong gawin ng maayos. Nagpa siya si Taman na gawin ang lahat upang hindi mabaigo ang kanyang mga fan. Pagkatapos, inilabas ni Utagi ang isang kahon na puno ng 2 taong worth ng mga interview sa magazine, blog, at mga online article na kanyang nakolekta. Mayroon siyang transcript ng lahat ng sinabi niya sa TV at media, kasama ang sutre notebook na ginagamit niya upang palalimin ang kanyang debosyon. Sa lahat ng ito, baka kaya ni Taman na makalampas sa event, at makakapunta si Utagi sa meet and greet ng may kapayapaan. Humiling si Taman kay Utagi na tulungan siyang magsagawa ng mga simulation para sa event. Ang makabahagi ng kaligayahang iyon ng libre ay tinanggap niya ng buong puso, hanggang sa nagsimulang tawagin ni Taman ang kanyang sarili na basura. Sa puntong iyon, handa na siyang ialay ang lahat ng oras niya, sa buhay na ito at sa susunod, para suportahan siya. Ilang sandali lamang, nahirapan si Utagi na manatiling kalmado habang iniaalay ang kanyang suporta. Parang may switch na lumipat, bumalik ang idol persona ni Taman. Hinailan niya si Utagi sa kanyang baywang at idineklara, hindi kita pababayaan na baguhin ang mga ashes. Ang pagkagulat ay nagdulot kay Utagi ng isa pang sobrang tuwa, na nagbalik kay Taman sa kanyang madilim na sarili, si Mr. Gloomyhara. Humingi siya ng paumanhin sa pananakit at labis na pag-asa sa kanya. Sa halip na mabigatan, tunay na natuwa si Utagi. Sa tuwing haharap siya sa hirap, palaging nariyan ang mukha ni Taman upang pasiglahin siya. Ang pagtulong sa kanya ang pinakamalaking ligaya na alam niya. Handa siyang tiisin ang bawat sandali ng pagkasira ng kanyang ulo at hindi mag-aatubiling ialay ang kanyang buhay sa pagsuporta sa kanya. Ngunit pinilit ni Taman ang sarili ng sobra, naubos ang kanyang enerhiya hanggang umubos siya ng dugo. Sa kanyang pahinga, sinabi ni Utagi na dadalo siya sa meet and greet.
Umaasa siyang airerango ni Yutagi ang kanyang performance, at ang inosenteng ekspresyon niya ay muling nagpawala ng sarili niyang kontrol sa saya. Sa araw ng event, punong-puno ang venue ng mga sabik na babae. Libu-libong fans, lahat deboto kay Taman. Habang nagpapabilis siya ng tibok ng puso ng lahat, nahirapan si Yutagi na kontrolin ang kanyang selos. Biglang nag-away ang dalawang babae sa unahan niya. Sinubukan niyang manatiling kalmado, pero hindi niya pinayagan ang ganoong asal sa harap ni Taman. Sino mang nagdungisan sa banal na tainga niya ay walang lugar dito. Walang babala, inalis ng seguridad ang tatlo sa kanila, at ganoon na lamang, nawala ang paraiso ni Yutagi. Sa biyahe pauwi sa tren, sinabihan ni Yutagi ang sarili na ayos lang hanggat masaya si Taman. Para mabawi ang lahat, plano niyang ilubog ang sarili sa trabaho. Pagdating niya sa opisina, pinatungo siya ng supervisor sa isang espesyal na bisita na naghihintay sa loob. Si Taman iyon, walang ilusyon, malinaw na tunay. Labis siyang nabigla at nasaktan na hindi siya nakadalaw sa meet and greet. Nagkakulay pula, sinabi niyang nawala ang tiket niya. Ngunit kahit ganoon, kailangan pa ring tuparin ang pangakong ginawa niya. Handang tuparin ni Taman ang kahit anong hiling niya. Hiningi niya na maging si Taman lang sandali. Ang sagot niya ay tuwid at agad na, hindi. Bumalik siya sa mode ni Gloomy Horror, nagrereklamo na gusto niya ng papuri mula sa kanya. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling makita ni Yutagi ang resulta ng kanyang pagsusumikap, umaasang matutuwa ito sa kanya. Sa halip, nagpabilis ng tibok ng puso ni Yutagi. Perpektong marka. Sa oras ng lunch break, nagkwentuhan sina Rico at Yuana tungkol sa meet and greet. Habang lumalapit ang idol group sa fans, nag-alala si Yuana na baka palihim makipagkita ang kanilang paborito sa isang fangirl. Kung mangyari iyon, nagkasundo sina Yuana at Rico na patayin ang babae. Naipit si Yutagi sa plano ng walang pahintulot. Alam niyang siya ang pangunahing sospek, kaya nanahimik siya. Pagdating niya sa bahay ni Taman, nakita niya itong umiiyak sa sulok. Ihaharap siya sa isang palabas kung saan bibigyan ng rating ng viewers ang mga fashion-forward na celebrity. Tuwa si Yutagi para sa kanya, ngunit nakita ni Taman ito bilang katapusan. Ito lamang ang mga damit na pag-aari niya. Pinatahimik ni Yutagi siya na hindi iniintindi ng fans ang kanyang fashion sense. Bagamat gusto niya ang hitsura ni Gloomy Horror, ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na ipakita ang well-built na katawan ni Taman. Nagpasya silang mamili ng mga damit. Habang naghihintay sa mall, lumapit siya kay Yutagi na may paper bag sa ulo. Gamit ang lahat ng kaalaman niya bilang tapat na fan, sinikap ni Yutagi na likhain ang perpektong hitsura para sa kanya. Ito ang kanyang misyon. Nang sumilip siya sa fitting room, namangha siya sa ganda ng itsura niya. Kahit anong damit ang suot, kaya niyang dalhin ito ng maayos. Sa isang tingin, tinulungan pa niya itong isuot ang kwintas. Pagkatapos, huminto sila sa isang kafe na madalas puntahan ni Yutagi pagkatapos ng klase. Nang makita ang isang grupo ng mga lalaki sa kabilang mesa, nakaramdam si Taman ng kaunting selos. Humanga si Yutagi na kahit isang kahanga-hangang tao tulad niya ay natutuwa rin sa simpleng bagay. Nang mapag-usapan ang paglabas kasama ang kanyang grupo, nagsabi na ang ekspresyon ni Taman ng lahat. Biglang lumapit sina Rico at Yuana, na nagdulot ng panik kay Yutagi. Ipinakilala siya ni Taman bilang kaibigan niya. Hinala ni Rico na siya ay boyfriend ni Yutagi at iginiit na ipakita niya ang mukha. Sa halip, hinawakan ni Taman ang kamay ni Yutagi at tumakbo sa mga kalye, ginawa itong parang lihim na date. Pagkalayo nila sa panganib, agad siyang humingi ng paumanhin sa paglalagay sa kanya sa panganib na maaksyonan ng paparazzi. Dahil doon, handa na siyang tanggapin ang anumang parusa. Hindi niya kayang patawarin ang sarili at nangako na mananatiling hindi bababa sa 3 metro ang layo mula sa kanya mula noon. Inalis ni Taman ang paper bag at tinanong siya kung gusto niya siya. Maliwanag ang sagot, ngunit tuluyan pa rin siyang nabuwal. Sinabi niya sa kanya na nag-enjoy siya at nagpasalamat, na tuluyang winasak ang kanyang composure. Ilang araw ang lumipas, ang kanyang mga outfits ay naranggo bilang #1 para sa boyfriend look. Nang muli siyang bumisita sa apartment niya, mukhang lutang na siya. Agad siyang nagmadaling linisin ito upang protektahan ang kanyang gwapong mukha. Lumalabas na sinubukan niyang gumawa ng simpleng rolled omelette, ngunit ang resulta ay hindi akma para makita. Nanganganib si Tama na maghiyates lamang para matutunan kung paano magprito ng itlog.
Mabilis siyang pinaalalahanan ni Yutagi na isa siyang top idol, at ang pinakamalaking talento niya ay ang pasayahin ang mga fans. Sa sandaling iyon, pumasok si Wataru. Palakpakan siya sa pag-alis kay Tamon mula sa isa pang nerbiyos na spiral. Sino ang mag-aakala na ang pagkuha ng housekeeper ay makakapagpaayos sa kanya ng ganito kalaki? Kamakailan, masunurin siyang nagtrabaho, salamat sa pagtanggal ng bigat ng mga gawaing bahay. Tinanong ni Wataru kung ano ang binibilang bilang household duties. Sumagot siya na halos lahat iyon, kasama ang pamimili at paglalakad ng mga alagang hayop. Naramdaman ni Wataru na nagpraktis sila para sa meet and greet at nag-shopping pa silang magkasama. Bumagsak sa kanilang mga tuhod sina Yutagi at Tamon bilang paghingi ng paumanhin. Sa kanilang pagkagulat, lumuhad din si Wataru, at humiling sa kanya na ipagpatuloy ang pagtulong kay Tamon. Ang katotohanan, maliit ang kanilang agency at wala itong koneksyon. Masayang-masaya si Wataru na iwan ng depresibong zombie sa kanya. Ibig sabihin, malaya na siya ngayon. Gayunpaman, kailangan niyang ilibing ang sariling mga hangarin. Ang isipin na magpapakita si Tamon para lamang sa kanya ay nagpaslap sa kanyang mga pisngi at ipinako sa loob ang mga damdaming iyon. Noong 16 na taong gulang, nag-isa si Tamon sa Tokyo para sa kanyang audition. Halos hindi siya inaalagaan ng manager niya, at hindi siya umaangkop sa iba pang mga idol. Natural lamang na mauwi siya sa pagdepende sa isang sobra namang tapat na fangirl na napasok sa kanyang buhay. Kaya naman kailangan niyang magsumikap para sa kanya. Bigla na lang lumitaw sa kanyang telepono ang isang candid photo ni Tamon. Sumigaw siya, na nagulat ito. Nakakatawa siya kay Tamon, lalo na ang biglaang paglabas ng kanyang emosyon. Sa ngayon, espesyal siya para sa kanya. Tinuring lang ito ni Yutagi bilang masayang biruan. Bihasa si Tamon sa fan service, kaya't sobrang saya niya sa mga salita nito. Sa simula, tumatakas lang siya sa realidad. Akala niya ay walang kwenta siya, nakatali sa pakikinig sa reklamo ng isang matandang kaibigan. Nang maging parang hungkag na balat siya, nakita niya si Tamon sa TV. Ang marinig siyang nagsabi, "Gusto kong pasayahin ang lahat," ay isang bagay na hindi niya maisip na masabi mismo, kahit sa loob ng 100 taon. Mula noon, naging masaya ang kanyang mga araw. Ang pangarap niya ay naging pangarap niya rin. Kaya hindi na niya kailangang maging espesyal. Ang makita lang ang pangarap niya ay sapat na, o ganoon ang paniniwala niya. Nang mapansin niyang suot niya ang kwintas na binili nila sa mall, napula ang pisngi ni Yutagi. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag ang sumibol sa loob niya. Habang nanonood ng isa sa mga commercial show ng F-Ace, napatawa si Yutage sa sarili. Naisip niyang maging trampoline ang mag-aangat sa kanila sa kasikatan. Kahit masaya ang romantikong imahinasyon, ayaw niyang maging dumi na makasisira sa ganitong sagradong lugar. Bigla siyang bumalik sa realidad, nanginginig ng maalala ang halik ni Tamon sa kwintas na pinili niya. Lalo na, ano nga ba ang ibig sabihin ni Tamon nang tawagin siyang espesyal? Sa apartment ni Tamon, nakita ni Yutage siyang nahihirapan sa script para sa show kinabukasan. Kahit may nakahandang script para sa mga idols, may mga free talk sessions pa rin. Kung hindi ito maayos, tiyak na mabibigo siyang manatili sa karakter. Tiningnan ni Yutage ang script at naisip niyang kakilakilabot ito. Nagreklamo rin si Tamon tungkol sa meeting nila ni Ori. Akala ni Yutage, malapit lang sila dahil sa cameras. Nagpanik siya at agad humingi ng paumanhin sa pagwasak ng mga pangarap niya. Dahil sa kanyang ugali, bihira siyang magbukas sa ibang miyembro. Pakiramdam niya, parang manloloko siya sa puso ng ibang tao. Pero wala siyang magagawa, kaya humiling siyang maaresto at makulong sa krimen ng pekeng kaibigan. Ngunit naantig si Yutage. Hindi niya inakala na magsusumikap siya para mapasaya ang fans. Bukod pa rito, mahusay siyang umarte kaya hindi nagdududa ang sinuman. Isang perpektong manloloko. Sinabi niya kay Tamon na ipagmalaki ang kanyang kakayahan. Pagkatapos magluto ng hapunan, umalis siya. Habang iniisip ang bagong recipe, aksidenteng nabangga niya si Ori. Sa kanyang mala-prinsipe na hitsura at karisma, siya ang tinaguriang prince ng F-Ace. Parehong sikat ang kanyang mga magulang kaya sanay na siya sa ads at TV mula pa noong grade school. Hindi lang niya nabangga ang gwapong lalaki, hawak pa nito ang kamay niya. Sinabi niya na itabi ang mga kamay para kay Tamon at agad na tumakbo. Nang makaalala, naiwala niya ang homemade fan niya.
Bumalik sa apartment ni Taman, pinindot niya ang doorbell. Walang sumagot, kaya pumasok siya. Narinig ang malalakas na tinig sa kwarto sa unahan. Piniga niya ang glow stick at dahan-daang lumapit. Ang tanawin ang nagpaiyak sa kanya. Sinisita ni Ori si Taman, tinatawag itong bagal at binabugbog gamit ang fan ni Yutage dahil hindi pa tapos ang script. Nang mapansin siya, sinubukan nilang magkunwaring mabait. Hindi siya matutokso sa ganitong kalokohan. Sino ba ang akala nilang natutuwa? Si Ori ang malinaw na hamampas kay Taman gamit ang homemade fan niya kanina. At iyon ay hindi mapapatawad. Sinubukan ni Taman siyang pakalmayin, pero labis na siyang galit. Puno ng galit, hinayla niya si Ori at itinapon sa labas. Lumapit siya kay Taman. Sinabi nito na palaging ganito si Ori, kaya sanay na siya. Bigla namang bumalik si Ori sa isang flying kick, hinihingi ang paumanhin sa pagtapon sa kanya. Si Mr. Gloomyhara ang humingi ng paumanhin sa halip, sinisisi ang sarili sa lahat. Akala niya, mabablocklist siya at mablackball dahil nasira ang shoot bukas. Pinayuhan siya ni Yutage na huwag masyadong mag-alala, pinaalala na kayang baguhin ni Taman ang buong ekonomiya kahit nakatayo lang. Ipinakilala ni Yutage ang sarili kay Ori bilang housekeeper ni Taman. Pero tinitingnan pa rin siya ni Ori bilang isa sa mga fan na sira ang isip. Hinayla niya ang nanginginig na si Taman, tinatanong kung ano ba ang kagandahan niya. Naiinis si Ori na isang tulad nito ang sentro ng grupo. Hawak ni Yutage ang kamay niya, malinaw na kahit saan nakatayo si Taman, doon sentro ang mundo. Hindi mahalaga kung gwapo at wild o loser siya. Naiinis si Ori sa ganitong tao. Sabi niya, wala silang pride at puro kalokohan lang. Bago makasagot si Yutage, pumasok si Taman, Taman ang Diyos. Ipinagtanggol niya si Yutage, ipinaliwanag na mabait at matapang siya, kaya nagagalit para sa iba. Iba siya sa mga sinasabi ni Ori. Biglang dumating si Wataru, sigaw kay Ori sa pagkabasag ng pinto, at binigyan siya ng bubble tea para kumalma. Habang muling bumagsak si Taman, hinihikayat siya ni Yutage na bumalik sa trabaho. Ayusin ni Wataru ang pinto, at naghanda si Yutage ng inumin para sa lahat. Bago umalis, nangako si Taman na ibibigay niya ang lahat sa shoot bukas at hiningi kay Yutage na panoorin siya. Sa elevator, nabangga niya muli si Ori. Sinubukan niyang isara ang pinto, pero hinarang siya nito. Pinindot siya sa pader, binalaan na huwag sabihin sa sino man ang nakita niya ngayon. Nangako siyang hindi niya sasabihin, pero ramdam ni Ori na may gusto pa siya kapalit. Inalok niya si Yutage na ipagawa kay Taman ang anumang gusto niya. Ipinilitan ni Yutage ang posisyon, binalaan si Ori na papatayin niya kung iinsultuhin pa si Taman. Kitang-kita sa mga mata niya ang dugo at galit. Hindi na kailangang mag-alala si Ori tungkol sa tunay niyang katauhan, wala siyang pakialam sa mga hindi niya gusto. Nangako siyang hindi na makikipag-usap muli at nagpaalam. Sa break, nag-alala si Yutage na may kaaway si Taman na sobrang lapit sa kanya. Nanginginig siya sa excitement nang makakita ng notification mula sa opisyal na F-Ace account. Maglalabas sila ng bagong heartbreak ballad, pero may bagong center para sa kantang ito. Ang center ay espesyal na posisyon para sa may natatanging talento at kasikatan, ang mukha ng grupo, at karaniwang pag-aari ni Taman. Pero handa siyang tanggapin ang kahit ano. Para kay Yutage, parang katapusan ng mundo ito. Dumiretso siya sa apartment ni Taman, galit na ipinagtanggol na walang dahilan para palitan siya. Namula ang mukha niya sa puot. Ipinaliwanag ni Taman na ang proyekto ay para kay Ori, na matagal nang gusto maging center. Popular at talentado si Ori, kaya inisip ni Taman na babagay ito sa kanya. Siyempre, akala ni Yutage, gusto lang ni Ori agawin ang spotlight. Dahil kulang sa tiwala sa sarili, hindi rin maipaparatang ni Taman kung hindi siya mapipili. Ngunit nangako siya na naroon ang kanyang mga fans, palakpakan siya. Kung gusto niyang pasayahin ang buong mundo, hindi ito ang oras para sumuko. Umiyak siya ng todo, inamin na nang lumabas ang proyekto, sobrang frustrate siya kaya umiiyak sa unan hanggang basang-basa. Dumating na ang summer vacation. Habang ang mundo ay excited sa festivals at beach trip, mas mahalaga kay Yutage at mga kaibigan ang kanilang misyon. Ipapalabas ngayong gabi ang unang episode ng espesyal na programa para pumili ng bagong center ng F-Ace. Kung mali ang hatol sa Taman, siguradong handa si Yutage na armahan ang sarili at atakihin ang agency.
Natatakot siya sa gagawin niya kung hindi pabor ang resulta. Para makapanood ng kalmado, nagpa siya si Rico na repasuhin kung sino ang F-Ace. Una, ang kasalukuyang center, ang minamahal nilang si Tamon, sobrang gwapo, halos Diyos sa bawat hakbang. Pangalawa, ang leader na si Kito, approachable at pwedeng i-imagine na kadate. Sunod si Netsuki, cute at tusong pro-idol. Si Rintaro naman, mature at misteryoso ang dating. Huli si Ori, ang inaasahang panalo. Ang lakas niya ay sa pagiging marupok at sensitibo. Nagsimula ang programa, at pinaigting ng mga babae ang kanilang focus. Ang bagong kanta ay, Rain, isang ballad tungkol sa heartbreak, mula sa pagsisisi ng isang lalaki sa nawalang mahalaga sa kanya. Ang tema ng unang episode ay visual battle na tinawag na, Hair Touch. Susubukan ng idols ipakita ang damdamin sa kanta, at huhusgahan sa point system. Si Ori ang nauna. Ang pagtatanghal niya, nag-utos sa babae na huwag umalis habang nababasa ng ulan, ay kamangha-mangha. Phenomenal, ngunit hindi lampas sa inaasahan ni Utej. Sigurado siya na si Tamon ay lalampas sa lahat ng inaasahan. Ngunit ang pagtatanghal ni Tamon ay hindi tungkol sa lungkot ng taong nawalan. Ito'y tungkol sa pagnanasa ng hari na gusto ang lahat dahil wala siyang kulang. Sa madaling salita, hindi ito akma sa kanta. Pero hindi iyon sinasabi sa mga babae, gustong-gusto nila ang bawat galaw niya. Bakit nga ba pipili pa ng ibang center? Dito na napagtanto ng mga tagasunod ng simbahan ni Tamon na kulang sa konsepto ng heartbreak ang buhay niya. Pagkatapos ng show, tinukso siya ni Ori bilang kabiguan. Kung ganito, siya na ang magiging center. Sabik si Ori makita ang mukha ni Utej ngayon. Sa pababang tono, sabi niya kay Tamon, sana hindi ka pa napapagod sa kanya. Sa bahay, akala ni Tamon tapos na ang buhay niya habang namumunga ang kabute sa paligid niya. Hindi niya kayang umibig, paano pa kaya maramdaman ang heartbreak? Habang sinusubukan, lalo siyang nagiging gloomy horror. Tila ito na lang ang kaya niya. Biglang may malalakas na tunog sa kisame. Pumasok si Ori, nagrereklamo tungkol sa kabute. Nakatira pala siya sa taas. Ipinagmamalaki niya kung paano dapat ipakita ang pagiging center. Pero wala namang pakialam si Utej sa kanya. Tinawag niyang bobo si Tamon. Pero naniniwala si Utej na may pag-asa pa siyang bumawi. Pinakiusapan niya si Ori na huwag insultuhan si Tamon muli. Hindi maintindihan ni Ori kung bakit obsessed ang lahat kay Tamon, lalo si Utej na nakita ang tunay niya. Palaging pinaniniwalaan na magiging center siya ng F-Ace. Umangat sa ulo ang pride niya. Galit na humarap si Ori kay Utej. Sinabing pumunta siya kung siya ang magiging center.